Noong May 7, 1976, ay nadiskubrihan na lang ng Chicago Police ang isang sunog na kotse. Kaya tinrace nila ang plate number nito kung sino ang owner. At agad nila itong pinuntahan sa current residence. Ngunit, naabutan na lang nila sa bahay ang isang nakakagulat na eksena. 3 miyembro ng pamilya ang natagpuang wala ng mga buhay. Napakalupit nang nangyari sa mga biktima dahil nakumpirma sa investigasyon na paulit-ulit pala ang mga itong inatake ng masalarin kahit wala ng mga buhay. Una namang hinala ng mga pulis ay robbery ang motibo sa sinapit ng mga biktima. Subalit, sa patuloy na pag-iimbestiga ay nakumpirma nilang wala palang mga ninakaw sa pamilya. Kaya, nakakasiguro sila na hindi ito ordinaryong krimen, kundi may napakalupit pang dahilan. At hinala nila na kilala ng mga biktima ang may sala sa kanila. Hanggang sa napagdudahan na nila ang isang 20 taong gulang na dalaga na si Patricia Colombo. Ano nga ba ang relasyon niya sa mga biktima? Paano nga ba nangyari ang krimen? At ano ang motibo niya? Tara, samahan niyo ako muli at sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng tinaguriang baddest girl in Illinois na si Patricia Colombo. Si Patricia Colombo ay Mex-Italian-American. Ipinanganak noong June 21, 1956. Kilala naman siya sa palayaw na Patty. At una siyang anak na mag-asawang Mary at Frank Colombo. Ang pamilya nila ay mayroon namang maliit na negosyo sa lungsod. Noong bata pa lang si Patricia ay naging sentro na siya ng atensyon ng kanyang pamilya. Siya ang naging munti nilang prinsesa. Lalong-lalo na ng kanyang lolo't lola na ine-spoiled siya sa pagmamahal at mga pasalubong. Maliban dito, si Patricia ay isa ding daddy's girl. Kahit abala ito sa mga negosyo, ay hindi din ito nagkukulang ng oras para sa kanya. Madalas na din siyang sinasama nito para manood ng mga baseball games. Kaya sa panahong to ay mailalarawan pa si Patty na isang masayahing bata dahil nasa kanya na ang pagmamahal at atensyon ng lahat. Kaya siya ay naging isang spoiled na anak. Ang pag-aakala ni Patty ay habang buhay ay nasa kanya ang atensyon ng kanyang pamilya. Hindi pala. Unti-unti ay nahati na lang ang atensyon at pagmamahal ng kanyang mga magulang. Simula nung isinilang ang bunso niyang kapatid na si Michael Colombo. Dahil bata pa si Michael, kaya siya na ang madalas binibigyan ng atensyon ng pamilya. Ngunit hindi ito nagustuhan ni Patty. Lumaki siya na may sama ng loob sa kanyang pamilya at kapatid. Noong teenager na si Patty, ay lumipat naman ang pamilya nila sa Elk Grove, Illinois. Matatagpuan sa hilagang kanluran ng Chicago. Sa pag-aaral ni Patty dito, ay mailalarawan naman siya na isang matalinong mag-aaral. Gusto kasi niya na palaging proud sa kanya ang mga magulang at sa kanya lang ang atensyon nila. Ngunit, abala lang siya palagi sa pag-aaral, kaya wala siyang naging mga kaibigan sa paaralan. At mas lalo lang siyang nag-crave ng atensyon hanggang sa nagdalaga na siya. Saka napagtanto ni Patty na makakakuha pala siya ng atensyon ng iba sa pamamagitan ng pag-aayos sa sarili at pagpapaganda. Kaya binago niya ang sarili para maging kaakit-akit sa paningin ng lahat. Sa edad na 16 ay nagtrabaho naman si Patty sa isang coffee shop. At ang coffee shop na to ay may katabi namang tindahan ng Walgreens. At dito nagtatrabaho at nakilala ni Patty ang lalaking kababaliwan niya. Ito ay si Frank De Luca, pharmacy manager ng Walgreens. Sa madalas nilang pagkikita sa tindahan ay mabilis lang nahulog ang loob ni Patty kay Frank. Ganon din si Frank kay Patty. Nahuhumaling siya sa dalaga dahil ito ay maganda at bata pa. Pero ang nakababahala nito, si Frank De Luca ay 34 na taong gulang na. 18 taon ang agwat ng edad nila ni Patty. Maliban dito, si De Luca ay isa ding pamilyadong tao at may 5 pang mga anak.
Ang mas malala pa nito, kinumbinsi ni De Luca si Patty na mag-resign na lang sa coffee shop at lumipat na lang ng trabaho sa Walgreens. Mabilis namang pumayag si Patty dahil nahuhumaling na siya sa atensyon na binibigay sa kanya ni De Luca. Matapos nito ay araw-araw na silang nagkikita sa tindahan at hindi din nawawala ang pagpe-flirt nila sa isa't isa. Okay lang sa dalaga kahit may pamilya na si De Luca. Mutual na kasi ang nararamdaman nila sa isa't isa hanggang sa ito ay naging intimate na. Simula nito ay mas lalo lang lumala ang pag-uugali ni Patty. At masasabi ko na siya na ang pinaka-worst girl na na-research ko. Alam niyo ba na gagawin niya ang lahat sa ngalan ng atensyon para lang mapabilib sa kanya ang mga tao. Isang araw sa paaralan ay may pinakita na disturbing photo si Patty sa kanyang mga kaklase. Hindi niya sila close, pero gusto lang niyang isipin ng lahat na kayang-kaya niya gawin ang kung anuman na nanaisin niya. Ang nasa photo na ipinakita niya sa mga kaklase ay walang iba kundi mismong si Patty na nagpagalaw sa German Shepherd na aso ni De Luca. Nakakapanindig balahibo ang ginawa niya sa aso. Proud na proud pa niyang ipinakita sa mga kaklase ang photo. At ang nagpicture sa kanya ay walang iba kundi mismong si De Luca. At sila na ang pinaka-worst couple na na-research ko. Isipin niyo, menor de edad pa lamang si Patty. Pero, nagawa pa talaga niya yun sa aso. Nakakuha nga siya ng atensyon, pero mas lalo lang siyang nilalayuan ng mga kaedad niya dahil sa nakababahala niyang pag-uugali. April 1974, sa edad na 17 ni Patty, ay napagdesisyonan niyang bumukod na sa kanyang mga magulang para makipag-live-in na kay De Luca. Walang kaalam-alam ang mga magulang niya na nakikipagrelasyon na siya sa isang pamilyadong lalaki. Binigyan pa nila si Patty ng pera para magastos niya sa lilipatang apartment. Ang hindi nila alam, natitira pala si Patty sa mismong bahay ni De Luca kasama ang asawa nito at mga anak. Wala ding alam ang asawa sa relasyon nila. Ipinalabas kasi ng dalawa na live-in babysitter si Patty ng mga bata. Hindi rin nagtagal, taong 1975 ay tuluyan na talagang iniwan ni De Luca ang kanyang pamilya para mag-live-in na silang dalawa ni Patty sa isang apartment. At sa pagsasama nila ay pareho naman silang sabik sa intimacy. Maliban dito, sumusunod lang din si Patty sa lahat na gugustuhin ni De Luca. Iniengganyo siya nito na magbigay din ng intimacy sa ibang tao habang si De Luca ay manonood lang. Hindi na rin nila sinikreto pa sa publiko ang relasyon nilang dalawa. Kaya nalaman na ito ng pamilya ni Patty. At galit na galit ang kanyang ama na si Frank Colombo. Isang araw, hinarap ni Mr. Colombo si De Luca habang ito ay kakalabas pa lang sa Walgreens. Tinakot niya at tinutukan ng shotgun ang karelasyon ng anak. At labis namang nagmamakaawa si De Luca. Pero sa galit ni Mr. Colombo ay hinampas siya nito ng base ng shotgun. Nagresulta na nalagasan ng mga ngipin si De Luca. Binigyan pa siya ng tsansa ni Mr. Colombo. Pero binalaan siya nito na lumayo na kay Patty. Dahil dito, kaya galit na galit si Patty, mas lalo lang niyang kinamumuhian ang kanyang pamilya. Pero sa kabila ng pagbabanta ng kanyang ama, ay hindi pa rin siya umuwi sa kanila. Tumatak na kasi sa kanyang isipan na si Frank De Luca lang ang lalaking para sa kanya. Dati nang may galit si Patty sa kanyang mga magulang, simula nung isinilang ang kapatid niyang si Mike. Kaya natural na lang sa kanya na mag-isip na tapusin ang mga buhay nila. At noong October 1975 ay pareho nilang napagplanuhan ni Patty at De Luca kung paano tapusin ang Colombo family. At mismong si Patty na rin ang nag-hire ng mga hitman. Ito ay sina Roman, 34 na taong gulang, at si Lani, 25 taong gulang. Pumayag naman ang mga ito at nagtanong kung magkano ang reward. Subalit sinabi lang ni Patty sa kanila na wala daw siyang pera. Pero makakabaya daw siya sa pamamagitan ng pag-offer sa kanila ng intercourse. Mabilis namang pumayag ang dalawa
Kaya matapos ng usapan ay nakaschedule na ang pagbigay niya ng aliw sa bawat lalaki. At alam din ito ni De Luca, ngunit okay lang sa kanya na gamitin si Patty ng dalawa. Kaya halos linggo-linggo na napabalik-balik ang mga ito sa apartment para sa advance na bayad ni Patty. At napapadalas na ito, ngunit hindi pa rin sila kumikilos sa napagkasunduan. Saka napagtanto ni De Luca at Patty na wala palang balak tumupad sa usapan ang dalawang lalaki. Ang habol lang pala ng mga ito ay ang libreng intimacy kay Patty. Kaya muli na namang bumuo ng panibagong plano ang magkasintahan. Ang assistant manager ni De Luca sa Walgreens na nagngangalang Bert ay sinabihan din niya sa plano nila sa Colombo family. Ngunit hindi gusto ni Bert na ma-involved sa krimen. Kaya sa huli ay napagdesisyonan na lang na magkasintahang De Luca at Patty na sila na lang ang gumawa sa krimen. At noong May 4, 1976 ay araw na ng krimen nila. Nagtungo na sila sa Elk Grove, Illinois sa bahay nila ni Patty. Binigla nila ang mag-asawang Colombo. Pumasok sila sa bahay, dala ang shotgun. Wala silang pag-aalinlangan at agad sila nagpakawala ng mga putok. Hindi na nakapanlaban pa ang mag-asawa dahil sa pagkabigla. Alam ni Patty na lumisa na ang kanyang mga magulang. Pero hindi pa siya nakontento. Paulit-ulit pa niya silang inatake gamit ang kutsilyo at ibinuhos niya ang galit sa kanila. Sa kabila ng ingay sa baba ay himbing na himbing pa sa pagtulog ang kapatid ni Patty na si Mike. Kaya pinasok na nila ang kwarto nito. At habang ito ay tulog ay binigyan din nila ito ng isang putok. Subalit napansin ni Patty na buhay pa ang kanyang kapatid. Matindi ang galit niya kay Mike, kaya inatake niya ito gamit ang gunting. At kahit lumisa na ang kapatid niya, ay paulit-ulit pa rin niya itong ginawa hanggang siya ay nakontento. Kaya ang binatilyo ay nagtamo ng mahigit 80 sugat mula sa gunting. Pagkatapos ng kanilang ginawa, ay hinalugog naman nila ang bahay. Kinalat at binasag nila ang mga gamit para magmukhang may naganap na robbery. Pagkatapos nito ay binaba pa ni Patty ang damit panloob ng kanyang ina na si Mary Colombo para kunwari ginalaw ang ginang ng salarin. Sa isipan ni Patty, kapag wala na ang kanyang pamilya ay wala ng mga sagabal at kontrabida sa buhay niya. At maliban dito ay iniisip din niya na mapapasa kanya na ang inheritance. Ang hindi alam ni Patty, tinanggal na pala ang kanyang pangalan noon ng kanyang mga magulang sa will and testament. Tumakas na sila sa crime scene gamit ang kotse ng biktimang si Frank Colombo. Pagkatapos, sinunog nila ang kotse sa tagong bahagi ng Chicago para walang matrace na ebidensya. Sinilaban din ng magkasintahan ang mga damit nila at mga armas. Saka na sila umuwi sa apartment. At noong May 7, 3 araw matapos ang krimen, ay natagpuan naman ng Chicago Police ang nasunog na kotse. Inimbestigahan nila ang plate number at na-trace ito kay Frank Colombo. Tumawag sila pero walang sumasagot. Kaya nagtungo na sila sa Colombo residence sa Elk Grove, Illinois. Naabutan na lang nila dito na marami ng newspapers ang nakapile sa labas ng bahay. At ang pinagtataka nila ay kung bakit hindi ito kinukuha ng isa sa mga miyembro ng pamilyang Colombo. Hindi nakalak ang front door, kaya pumasok na sila. At bumungad sa kanilang harapan ang wala ng mga buhay na mag-asawang Colombo. Kaya agad silang nagpatawag ng mga investigador. At natagpuan din sa taas ang binatilyo na si Michael Colombo. Dahil magulo ang bahay, kaya unang pinaghihinalaan na robbery ang motibo sa sinapit ng pamilya. Ngunit sa patuloy na pag-iimbestiga ay napagtanto ng investigador na may iba pang dahilan sa krimen. Base na rin sa mga natamong sugat ng mga biktima ay para bang may personal na galit ang gumawa ng krimen. Dahil base sa obserbasyon ng investigador ay paulit-ulit inatake ang mga biktima kahit wala na silang mga buhay. At ang nasa lista na ito ay ang official autopsy at police report sa sinabitang pamilyang Colombo. Ang 3 biktima ay pareho palang tinapos ng masalarin gamit ang shotgun, kutsilyo, gunting
bowling trophy at glass vase. At masasabi ng mga pulis na ito na ang pinakamalupit na nangyari sa mga biktima. Sa investigasyon ay isinailalim na rin nila sa interrogation ang surviving daughter ng mga Colombo na si Patty at ang kinakasama nito na si Frank De Luca. Una ay hindi pa sila pinagsususpitsahan, pero masyadong maraming inconsistency sa mga sagot nila at pareho na silang nagtuturuan. Kaya simula nito, sila ay pinagdududahan at naging person of interest. Matapos makakuha ng mga ebidensya at testimony mula sa mga saksi, kaya noong May 15, 1976, ay formal lang inaresto sina De Luca at Patty bilang prime suspect at kinasuhan sila ng first-degree murder. At sa trial ay marami namang nagbigay ng testimony laban sa kanila. Kabilang na ang dalawang hitman na inarkilan nila noon at ang assistant manager ni De Luca sa Walgreens. Marami pang ebidensya ang ipinakita sa korte at ayon ng prosekusyon ay dahil sa inheritance at personal na galit ang motibo ng magkasintahan. Kaya sa katapusan ng paglilitis noong 1977, si Frank De Luca at Patricia Colombo ay napatunayan ng guilty sa kasong 3 counts of murder, conspiracy at solicitation to commit murder. At sinentensyahan naman sila ng 200 to 300 years imprisonment. Matapos nito, si De Luca at Patty ay paulit-ulit nang nag-apply ng parol. Ngunit maraming beses na din silang na-denied. Taong 2023 ay pumanaw naman sa bilangguan si Frank De Luca. Si Patricia Colombo naman ay kasalukuyan pa ring bilanggo at naghihintay na maaprubahan ang parol. At dito nagtapos ang kwento ng tinaguriang baddest girl of Illinois na si Patricia Colombo. Hanggang dito lamang mga ka-curious. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Nais ko lang din magpasalamat kina Huawei 2020, Mark Anthony Kiban, Ray Vargas, Ivy Ligpitan, Jenelen Ligario, Sheila Sebastian, Maria Rivera, Christina May, Karen Brescia, Robert Demisa, Miriam Embalzado, Chopper, Pogimi at Winterland. Maraming salamat po sa lahat at sa patuloy na tumatangkilik sa Pilipinong Curious.